Magandang hapon po sa Talos Vlog. Please like, share, and subscribe. Ito na po ang katuloy ng Rewind Sana Maulit Part 3. At yun, makalipas ang 2 buwan, magpapasukan na si Nadine at si James ng grade 6. Asa ika-6 na paitang na sila. Same school sila pero magkaiba sila ng section. Si James section 2 habang si Nadine section 6. Isang araw yun pumasok na sila tapos nag-aano sila na nasa klase sila ng science. Pagkatapos ng science may ano sila recess na nila. Sabay ang recess ng grade 6 ang section 1 at section 6. Tapos yun na daw lumabas na ng school lumabas na ng classroom si Nadine at sinabayan siya ni Alfred. Ang sabi ni Alfred, "Saan ka pupunta? Sa kantin? Tara, sabay na tayo." Sagot ni Nadine, "Ay hindi, may hinihintay ako eh." Tugon ni Alfred, "Sino?" Grade 16 siya. Kat, grade 16 siya. Section 2. Yun. And then, maya-maya, andyan na daw si James umakyat na sa building nila na kung saan ang building nila Nadine at nakita ni James na may kausap si Nadine. At linapitan na ni James si Nadine. Ang sabi ni James, "Aminayang Nadine yung bag mo, ako na magbubuhat yan." At pinigay na ni Nadine kay James. Oh, tapos tanong ni James, "Sino yung kausap mo Nadine?" "Ay hindi, kaklase ko, nagyayayang magmerienda, sabay na daw kami." Ang sabi ko, magkasabay tayo, hinihintay kita. At nagpaalam na si James, "Sige, sige pare, baba na kami ah." At bumaba na si Nadine habang naglalakad si Nadine at saka si James sa papuntang kantin, nagkwentuhan sila. Ba bakit gustong na James, bakit gustong sumabay sa'yo nung sino yun? Si Alfred. Bakit gusto nung sumabay sa'yo, Nadine? Hindi ko alam, siguro naninibago kasi transferil transferi lang namin yun eh. Okay. Tara, eto na pala tayong kantin eh. Tutukot na sana si Nadine ng pera sa bulsa. Binigay lang siya ni I like it, I love it, I want some more. binigay lang siya ni James. "Ay hindi, Nadine, ako na magbabayad." Sabi ni Nadine. "Wow, ang bait ng friend ko ah." At umorder na si Nadine ng merenda. Sabi ang sabi ni Nadine, "Oh James, sabi mo ikaw ang manglilibre bayaran mo yan. Dun na ako nakaupo ako. Dun na lang tayo kumain sa dulo para wala tayong kasama." Tapos inano na ni James yung 100 at binigay na niya sa tindera. Sabi niya, "Ate, oh ito na yung bayad ng babaeng kakaalis lang at saka yun sa'kin. Keep a change te." Tapos yun na daw pumunta na si James kung nasaan si Nadine. Ang tanong ni Nadine, "Oh James, bakit ang rami mo po yatang pera? Magkano yung pinakain mo kay ate?" 100. Sabi ni Nadine, "O baka wala ka ng pang-lunch mamaya." Sagot ni James, "Hindi 600 ang pinadala sa'kin ni ate, nagpadala na daw ng allowance ko sina mami at daddy. Hindi naman ni ate binigay sa'kin yung buong allowance ko this week kasi baka daw magastos ko eh." Sagot ni Nadine, "Ayan, tama
tama lang yung ate mo hindi binigay sa'yo kasi castrator ka pa naman. Tapos yun, kumain na daw sila. Maya-maya nagtanong si Nadine, "James, anong oras na?" 9:50, sagot ni James, 9:50, bakit? "Ay, may klase ba ako?" Tanong ni James uli. "Saan ang klase mo?" Sabi, kay Mr. Mr. Abanyes. Ay, kay Mr. Abanyes? Anong section 6, 'di ba, grade 6? Tapos section 2, pinagsama yata tayo ni Sir Abanyes, sabay na tayo mamaya pumunta dun kay sir. Sige ba? Tapos yun, naglalakad na sila, tapat na sila ng room. Hindi natin alam na nag-aabang si Alfred sa pintuan. At nagulat si Alfred, "Oh, Nadine, sino ang kasama mo?" Ayan yung amboy na grade 6 na section 2. Section 2 yun, 'di ba? Bakit nandito yan? Tapos sabi na natin, "Ay hindi, pinagsama tayo ni sir yung section 2 at saka section 6." Yun sabi ni Albert, "Bere, pasok na kami sa loob, excuse." Tapos habang naglalakad si Nadine tsaka si James, sabi ni James, "O Nadine, bakit ka hinihintay nun? Bakit nililikawan ka pa nun?" Sagot ni Nadine, hala siya hindi, yung tanong uli ni James, "Kung ako ba mangliligaw sa'yo, papayagan mo kaya?" Sabi tinabik ni Nadine yung balikat ni James. Dito na nga tayo, maupo na nga tayo, puro kakalokohan. Dito na, walang tao dito, tara tabi na lang tayo." And then yun, nagklase na sila. "Sir, okay class, open your books to page 66. Mamaya may long quiz tayo." At maya-maya after 20 minutes nag-quiz na sila habang yung iba nakakuha lang ng 15 out of 25. Si James tsaka si Nadine nakakuha ng perfect score. Ayun, pinuri daw sila ng sir. "Oh, class, kaya yan nitong si Mr. Amboy ng section 6 at saka si Nadine ng section 2. O pasado sila, kayo lang ang pasang pasang-awa." Sabi ni Cassandra, "Ay grabe naman si sir, pasang-awa talaga." Sagot ni sir, anong gusto mong itawag ko dun, Cassandra, pasado kahit hindi naman?" Sagot ni Albert, "Hala, si sir, talaga, istrikto talaga. Kaya sir, kaya huwag kayong lahat mag-aral, kaya gusto ko sa susunod na magkita-kita tayo, tula tularan niyo 'to si Amboy at saka si Nadine." Yun, tapos sabi ng teacher, "Okay class, dismiss na." Tapos habang naglalakad si Nadine at saka si James, sabi ni Nadine, "O Nadine, saan ang klase niyo? Malamang hindi na tayo magkasama sa room nito. Isang subject lang naman ang inallow tayong magkasama, eh." At dun kami sa math with Sir 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 M. "Sige, hatid ko na ikaw tapos tatakbuhin ko na lang yung klase ko sa sa pi sa Pilipino kay Ma'am Gutierrez." At yun na daw hinatid na ni James si Nadine. At yan na daw nasa classroom na sila. Sabi ni Alfred, "Ay pare, ako na magpapasok ng bag ni Nadine." Sabi ni James,
Ay hindi na pre, ako na magpapasok tutal andito na naman ako, eh. Tatakbuhin ko na lang yung kabilang building kasi kabilang building na lang naman yung ano, eh, yung klase namin, eh. And then linabag na, "O Nadine, saan ba ang upuan mo dito?" "Oh, eto na." At umupo na si Nadine at nagpaalam na si James kay ano, Nadine. "Sige na Nadine, mamaya mamaya kita tayo pag-uwian, sabay na tayo umuwi." Pin Susunduin ako ni daddy, sabi ko sabay na tayong uuwi. "Ah, sige James." Yun na daw at nagpunta na si James sa klase niya, habang si Alfred nagtanong, "Ano yun Nadine, boyfriend mo ba yun si Mr. Amboy? Kanina ba yun, ah?" Sagot ni ano, tumawa si Nadine. "Hala, hindi ko yun boyfriend, ah." "Bakit? Bakit ano?" Tanong ni Nadine, "Bakit Alfred, selos ka? Eh, ano ngayon kung boyfriend ko yun?" Hmm. Natahimik na lang si Alfred habang nagklase na sila. Ayun, naglase na sila after 2 hours, uwian na nila. Hinihintay na ni James si Nadine at kinawayan ni Nadine kasi hindi hindi niya mahanap si James. Kinawayan ni James si Nadine hanggang nakita ni Nadine si ano, si James. Sabi linabag lang ni ano, ni James yung linabag lang ni Nadine ang bag na pinahawak na, "James, hawakan mo muna, inom muna ako ng tubig sa kantina, uhaw na ako." Tapos sabi ni James, "Ay hindi, wait lang." Linabag ni James yung bag ni ano, ni Nadine sa kotse. Tapos sabi, "Daddy, wait lang, punta ka lang kami sa kantina, inom lang daw si Nadine." Ta ang sagot, "Sige nak, bilisan mo kasi traffic 'no, ano na ano na rin, rush hour na rin, eh. Sige daddy, mabilis lang." Ha habang pumunta na sila sa kantin, sabi, "O Nadine, ano bang gusto mo? Tubig lang, wala na akong pera James, eh." "Hindi, ano bang gusto mo, juice?" "Sige kunin mo na, ako na magbabayad." Sabi ni Nadine. "Ay wow, sige, sige." At kumuha na si Nadine ng isang juice. Sabi ni James, nainggit ako sa'yo, ako rin, "Te, isang juice din sa'kin, oh, etong bayad, 2 juice 'no." Sige. At pumasok na sila sa kotse. Pumasok na sila sa kotse at nagkuwentuhan na sila. Tapos umuwi na sila ng bahay. Ha habang si Nadine gumagawa ng assignment niya kasi declamation sila may essay sila sa English kinabukasan. Si James naman nagkakabisa ng ano, ng formula para sa math. At yun nagkape na umakyat na si Nadine sa kwarto niya, si James rin na tulog na daw. Hanggang sa tumawag si James kay Nadine. I like it. I love it. I want some more. Sagot ni Nadine, "Oh James, ikaw pala, napatawag ka?" "Wala lang, hindi lang ako makatulog." "Uy Nadine, tapos mo na ba yung assignment mo?" "Oo, ikaw James, tapos mo na, kabisado mo na yung ano, yung formula sa math?" "Oo naman, ako pa ba?" Pero ni ano, James, "Ako pa ba?" Sabi na natin, "Ay wow, ang talino talaga. Iba ka kaya." Sabi ni natin, "Iba ka kaya sa'yo ako, eh." Sabay tumitipaw. Sabi ni James, "Ano, tutulog ka na ba Nadine o bababa ko na 'to para bukas na lang tayo sa pagdating sa school uli?" "O sige Nadine." "O sige ano, James, tulog na ako." Sabi ko
Sabi ta ni James, "Sige Nadine, good night, sweet dreams, love you." Sabi ni Nadine, sak sagot ni Nadine, "Sira ka talaga." At binaba na ni Nadine ang telepono at natulog na sila. Rewind. Sana'y maulit muli ang karugtong ipagpapatuloy.